bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayan, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be accorded to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Bosa, please. Bosa. 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 Dali! Dali! Bosa! Dali! Yung mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit mo i-deny? May sasabihin na. Ayaw tawid ka sa hindi makayasan! Ayaw tawid ka sa presidente nyo! Mama, kalma na! Doing orderly and peaceful. Yung mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. O kayo nga sundalo, kasi kayo ko nahuli, ganun ang pamilya ng Mama, kalma ka na. Dito ka. Hindi naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala man ninyo ako. Nakisignal. Hindi na ninyo masabi kung ano ang krimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na. Bigyan mo respeto pagka-presidente ko. Huwag yung imbitin na makalakad. Pigilan mo yan dyan. Ayaw ko magsalita na. Sandalan niyo na yan. Matutumbay na yun, sir. Turn over your wheelchair, sir. You're over your wheelchair. Oh, yes, sir. Dito upo, sir. Ang kamalas ko naman. Galing ako fiscal. Tapos ganito rin ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Tanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll press this out ng proper form. Hindi dito, sir. Hindi ito ang proper form. Wala judge dito, sir. Kaya nga.
Nakikipag-usap siya. Wala nga judge dito, sir. Nakikipag-usap siya. Ano na, sir? Maniwala kayo yung petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala sa pagkain, sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Alam mo, huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito, Sabi mo, sir, itong lang, sir, eh. 8:30 na, sir. may hinihintay ako na anak. Hindi, siya. Ako na record. Ako na record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng Kasi, galit. President, Ayaw niyong papasukin. ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila. ano? 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ah, ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. Please. Sige, sir. Para tapos na tayo. Paano mo na lang? Mapapago na si Presidente, ma'am. Kaya, Paniwala kayo. Dalawa lang yun eh. Baka naman isang presidente. Hindi nga. Dalawa. Napapagod din. Hayaan Sa mo mga lang. nakapagpahinga na siya. hintayin na lang ninyo yung request. Hintayin ninyo ano. Hindi na mangyayari, sir. Ito ang biginay. Huwag mo na mag-iinay. As you said, Pambihira ka. bakit mo naman i-deny Oo, ang bakit abogado mo? ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? Bakit I-tape mo lang, i-tape record ninyo kasi Ay, sir, ang dami na nakabigay, sir. Ang dami na nakabigay. oh. I'll go to jail for this, sir, if necessary. Yes, of course. I'll go to hell also for Yes, sir. Sino ba siya? Kaya anak, mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko hindi, at kung hindi ninyo pinapasok. Papasukin mo na lang yung anak. Mahawa ka na lang para na makabusap Kasi na. yung anak, Sir, matapos ito, sir, papasukin mo. Hindi matatapos ito, sir, pag hindi kayo sumunod. And, Napakasimple yung order. allow me to consult my lawyer who is my daughter. Bakit? Anong ginagawa? Anong ginawa ko? Nakatayo na ako dito sa unit lang. Papasok namin ang... Anong ginawa ko? Nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayaw, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be accorded to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Sige. Posas, please. Posas. 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 Dali! Dali! Posas! Dali! Hintayin niyo yung anak. Hintayin niyo yung anak. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. 'Di ba? So, yung president napaka-importante. Good evening everyone. There's so much confusion. Hindi dapat ito. So, kanina pasensya na po kayo kasi napaka-windy, so baka hindi nyo po narinig yung sinabi ko. As you know, I've been talking about principles and values, trying to be constructive, trying to be supportive sa lahat. But sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedies are available to everyone, and yung due process is available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate, kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, huwag emosyon, mag-isip muna.
kanina nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly, patiently listening. Yung isang channel, pinila isa-isa ang mga kalaban ni President Duterte from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami, and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? So let me stop there. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung ano man korte yon, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa airplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa airplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So, yung pong sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa aeroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa aeroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President, napaka-importante. Kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba, nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi meron pa akong taping at appointment tonight. Tinitignan ko walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. Yung ang PNP pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na ba't nyo hinuli, give them kailangan may abogado sila, kailangan due process, na basahan sila and everything ganyan, no? So
Kanina, binasahan ng Miranda rights, may warrant of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa aeroplano, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? 'Di ba? So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa airplano. No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, yung colloquial term, no? Yung ordinary meaning ng Pilipino. Kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero, yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show, Cayetano in Action with Boy Abunda, na yung tama, tama. Yun din ang turo ng tatay ko, yung tama, tama.